Gulyasan nga po pala yung pinamili namin ngayon at first time po namin magpabiyahe ng Gulyasan. Kaya samahan niyo po kami. Let's go! Babay ka na, di. Ngayong araw nga po pala may umorder po sa amin from Manila po na gulyasan. Kaya pumunta po kami sa public market para po bumili ng gulyasan. At sakto din nga po dahil may kakilala po kami dito na nagtitinda ng gulyasan kaya sa kanya na po kami kumuha. Sakto nga naman po na pagtanong po namin sa kanya ay meron po siyang bagong dating na gulyasan. Kaya sabi po namin sa kanya kunin na po namin lahat ang mga bagong dating po na gulyasan. Matagal na nga rin po pala kami bumibili ng gulyasan sa mga kakilala po namin. Pero dito lang po ang bagsak sa amin sa San Jose. Or kung hindi naman po sa mga buyer po namin sa Oriental. Ngayon pa lang po pala kami makakasubok na magpadala ng gulyasan sa Maynila. Kahit nagpapabiyahe po kami ng mga isda, iba pa rin po kasi ang gulyasan. Ang gulyasan po kasi is medyo sensitive po siya kasi hindi po siya ganun kaliskisin talaga ng isda. Kaya kailangan po talaga pa nagpapabiyahe po tayo ng gulyasan is maingat po talaga siya. Kailangan po natin siya lagyan ng plastic sa ulo bago po natin siya lagyan ng yelo para at least maiwasan po yung gas-gas. Kasi yun po kasi yung minsan yung nagiging dahilan na nare-reject po yung gulyasan at nasisira po ng madali ang gulyasan. So, kailangan po yan, isa-isa po siya lang may malagyan ng plastic. At dahil dumating na nga po si Kenunoy at saka si Rexon na nagbili po ng yelo, sila na po yung nagre-eye. So, habang wala po sila, syempre ako po tumutulong po ako sa asawa ko sa pagre-eye habang wala po sila. Syempre yung mga kaya ko lang, hindi naman natin po pwedeng persain yung sarili natin kasi meron tayong matris. Malayo magka-baby pa tayo. Sana all. Char. Dahil sila na nga po nag-re-eyes, ako naman po ay nagpalinis na po ng kuko ko kay mother dahil masakit na po yung mga ingrown ko. So, syempre, katulad po ng isda, kailangan po natin din linisan yung mga kuko natin na meron na pong, alam nyo na, may tinatagong kayamanan. Suggest ko lang po kung kayo po ay mga nagbabalak na magnegosyo, ipag-pray po muna natin sa Lord kung talaga bang para sa atin yung mga bagay-bagay na hinaharap natin. Kasi iba pa rin po kasi yung yung si Lord yung nagpaplano kaysa dun sa plano po natin. Lagi ko po sinasabi, mas maganda yung plano ni Lord. Yun po talaga yung lagi namin sinasabi mag-asawa. At mas maganda din nga po pala kapag papasok tayo sa isang negosyo, alam po yun ng asawa natin. At syempre, mas maganda po na gawin yung isang negosyo kung parehas po ninyo suportado yung bawat isa. Lalo po kung ito naman makakabuti para sa pamilya po ninyo. So, ayan po, sinalansan nga lang po pala ng maayos ng asawa ko para at least maiwasan po yung magasgasan at masira po yung gulyasan natin. Ganyan nga po pala yung itsura niya nung sinalansan po siya. Kailangan po talaga is may plastic po yung ulo niya. Tapos nilagay na po nila lahat po ng yelo diyan. So, sa isang banyera po is 1/4 po na yelo yung kinakarga po namin. Gulyasan man po yan, isdang bato po yung inire-rice po natin. 300 kilos na gulyasan nga po pala yung napamili natin ngayon at 7 banyera po yung napaglagyan natin. At maya-maya nga po pala dumating na po yung van na pagsasakyan po ng gulyasan natin. Ito nga po pala yung sasakyan na magbabiyahe po pa Manila. Naikarga na nga po pala namin sa van yung isda po na papadala namin sa Manila kasi hindi naman po natin sila pwedeng utusan na lumangoy. Babay ka na, di. San? Magbabay ka na, San? Babay sa sasya. Hanggang dito na lang po. Bye-bye!